Aktres, pinapantasya mo, may cancer ngayon. Isang aktres na anak ng isang batikang aktor na minsay gumawa rin ng ningning sa larangan ng showbiz, ang ngayoy sinusubok ng tadhana sa kanyang pakikipaglaban sa sakit na cancer. Sa Amerika, taong 1998 nang malaman ng aktres na siya'y may hepatitis C, sakit na ayon sa kanyang mga doktor ay nakuha raw niya sa kanyang pagtuturok at paggamit ng ipinagbabawal na gamot noong siya'y bata pa. Sa paglipas ng panahon, lumala ito at naging cancer sa atay. Sino nga ba siya? Si Deborah Sun, Jean Louise Salvador sa totoong buhay na anak ng batikang aktor na si Leroy Salvador. At pamangkin ng aktor na si Philip Salvador, ang aktres na malubha ngayon. Aktres na nakarelasyon din ng yumaong matinee idol na si Jimmy Melendez, ang ama ni Aiko Melendez, at ama rin ng anak ni Deborah na si Jam. Unang pinakilala sa pelikulang Bed Spacer noong taong 1979 si Deborah. Bukod dito, napanood din siya sa Nympha, Diborsyada, Asal Hayop at marami pang iba. Pero ang pelikulang paborito niya ay ang Pakawalan Mo Ako, kung saan na-nominate siya bilang Best Supporting Actress. Tumagal din ng halos 10 taon ang kanyang karir at pagkatapos nito, nagpasya siyang pumunta na lang ng Amerika at maghanap ng magandang kinabukasan doon. Bumubuti na sana ang kanyang kalagayan sa Amerika pero nang ma-diagnose siyang may cancer, naglaho ang binubuong pangarap na sanay para sa kanyang mga anak na naiwan sa Pilipinas. October 2004, sabay ng kasabikan niyang makitang muli ang kanyang pamilya, umuwi siyang bit-bit ang masamang balitang malubha na ang kanyang sakit. Sa kalbaryong ito, napasan-pasan ngayon ni Deborah. Saan ba siya kumukuha ng lakas? Paano nga ba niya babawiin ang mga oras na hindi niya nakapiling ang mga mahal niya sa buhay? At paano na ang kanyang mga anak? Si Deborah, ngayong siya'y malubha na, paano nga ba niya haharapin ang bukas? Ngayong hapon, Deborah Sun haharap sa inyo live dito sa S-Files. Kasama na po natin ngayong hapon si Miss Deborah Sun. Hi, Miss Deb. For you. Thank you for coming over dito sa S-Files. Good afternoon, Pia. Yeah, good afternoon. Miss Deb, ikaw, naikwento na namin sa kanila ang naging storya mo. But deep inside sa iyong puso, meron ka pa bang naitatagong pag-asa na gagaling ka pa? Yeah, ang ano ko talaga actually yung, kung pwedeng mag-chemo, pero, tsaka dialysis, pero kumbaga, like sabi nga lang, nag-dialysis ka, it's like parang mas dumadali pag nagda-dialysis ka and chemo. So, ang pinaka is liver transplant. Liver transplant talaga ang pinaka-the best, bet ko na yun. So, may balak po kayong magpa-liver transplant? Oo. Tingnan ko pagdating sa stage, kasi kung maghihintay, siyempre pag wala kang trabaho, mag-ano ka, sa donation yun eh. Yan na. So kung maghihintay ka na, by that time, baka wala, patay ka na, wala pa yun na din. Ang dami kasi na kanina, naghihintay rin eh. Dami naghihintay. So, I have to do is like, siyempre, magtrabaho para I get the insurance. Pero right now, Miss Deborah, kayo po ay nasa listahan na mga naghihintay ng liver sa automatic States. Yun na nila. Basta nag-chemo ka. Kasi nag-chemo ako before, twice lang. Tapos, nahinto because I got pregnant. No? Kasi I have a 4-year-old daughter. I have a 4-year-old daughter. So, na-stop. So, after that, dahil siyempre, I have no job, yung mga gano'n, which is may government, anyway, I have papers and everything there. So, pwede ka mag-ano sa gobyerno. Pero parang na-ano na ako na yung, ewan ko, siguro parang minsan na-feel ko parang, parang, ganun din naman, mamatay ka na rin, parang just wait na lang, di ba? Parang ganun na inaisip ko, gano'n. Ma'am, nabanggit niyo po, isa sa mga pinakamasakit na naranasan ninyo ay ang mga panahon na nahiwalay po kayo sa inyong pamilya. Sa lahat. Nakapag-reunion na po ba kayo since you've been back? Kasama ko sila lahat, pati mga pamangkin ko lahat, tsaka yung 3 anak ko. Dahil meron pa akong 4 years old na nanganak ko stage, which is, now, I got, year 2000 pinanganak ko siya. Pinauwi ko, like year 2000 nung pinauwi ko kasi may sakit nga ako, hindi ko gano'n matitignan yung bata. So I asked my mom to go there, to pick up my daughter, dalhin dito, iuwi dito. So kumbaga since year 2001, tumuwi ko lang na ulit nakita yun, yung pinanganak ko doon. Kasi hindi ko maalagaan talaga doon, mahirap eh. Mama, itinuturo pong isa sa mga causes
kung bakit po kayo nagkasakit ay ang inyong pagda-drugs ng inyong kabataan. Meron po ba kayong pagsisisi sa mga ginawa niyo? Of course, definitely, siyempre. Kumbaga, siyempre, at that time, bata ka, parang you don't care. Siyempre, hindi mo Kasi when I went to the doctor, akala ko I had ulcer. Akala ko talaga ulcer lang So, inisip ko pa, nag-artista ako, akala ko nung pa ako may ulcer. So, I went to the doctor, nagpaano ko, tapos nung pinabalik ako for result, sabi, wala kang ulcer. Sabi ko, wala kang ulcer. So, I told him yung history ko. Doktor yan na ganito, when I was young, I used to take drugs, blah, blah, blah. So, kaya na agad ng dugo. So, pinabalik ako for the result. Sabi niya, do you use needles? Sabi ko, what do you mean needle? Sabi niya, like, yung needles. Sabi ko, yeah, once. Sabi ko, gano'n, Sabi niya, well, kasi yun nga, niya, na nakuha ko yung hepatitis. Kasi sa hepatitis, going to cirrhosis of the liver, kasi yan So, sabi niya, doon ko nakuha yung gano'n. Kasi like yung kaya mga need, like kasi through blood transfusion, ang hawa mo kasi sa ganyan. So, like yung mga needle, yung mga needle, yung mga any sharp item, like mga razor, mga nipper and everything, lang sarili ko lahat dapat yan. Ma'am, if kung pwede nyo lang pong baguhin ang ilang mga karanasan ninyo nung kayo po ay bata pa, ano po yung mga nais nyong baguhin sana? May babaguhin ako lang. Punot-dulo. Dapat hindi ako nag-drugs, hindi, I mean, I enjoy my, yung younger days ko na pero yun lang talaga ang ko bale. Yung mga ganun, siyempre napabarkada ka, sobrang barkada. Kasi, I mean, maaga ako, I was 50 when I gave birth to my eldest one yung panganay ko. I mean, she's already 31 So, kumbaga, siyempre, so ang aga ko talaga nag-anak dahil, siyempre, barkada yung mga dahil dahil sa drugs mo, parang, you don't care, wala ka, sige lang, di ba? So, pero na-regret yung anak ko yan, kahit I was 30 years old ako, ang first baby ko, pag unang panganak ko, yan pa rin ang tinakda sa akin ng Diyos, di ba? Pero yung ko talaga may yung drugs. Kaya nagkaanak ka maaga, dahil wala ka, yung happy-go-lucky style na ka lang Di ba? Ang tagal niyo pong nahiwalay sa inyong mga anak, Paano niyo po binawi yung mga nawalang panahon na magkasama sana kayo? Araw-araw hindi ako lumalabas ng bahay, kami lagi magkasama. Yung ngayon ako actually lumabas, hindi ako lumalabas ng bahay, ng bahay. I mean, lumabas ako with my friends, like sila Beth, yung tininer nila ako. Sila Gina. Nag-dinner kami na funny, ganun lang. Pero hindi ako lumalabas ng bahay. Nasa bahay lang ako. Ma'am, if this is your only chance na makausap ninyo at magpadala ng mensahe sa inyong mga anak, what would you tell them? Sa inyong anak na si Jam? Wala, basta yung mga anak ko, mahal ko. Basta si Ma'am, Jelani, Jam, basta whatever happened, Mama, dito lang ako. Basta ako lang, inanos na kwento ko nga kay Doc. Sabi ko, Doc, kasi ako sabi ko, ready na ako, yung ready. Pero like sabi ko nga siguro, nakita ko rito, I mean, kahit sabi yung wala ako, may mga ano sila, pero sabi ko, nung umuwi ako, sabi ko, there's no, minsan kasabihan nga, there's no place like home. No place like home. So sabi ko, sabi ko dati ready ako, pero sabi ko, dapat pala nung trabaho ko, I mean, nag-ano ako dito ng, kahit sa Cavite na sarili, para sila mag-retire sila, whatever, may bahay sila dito, which is, I mean, sa New York, I mean, I'm okay, yung gano'n. So sabi ko ngayon, Lord, sabi ko, sabi ko, alam, dati ready na ako, pero ngayon, give me 2 years, ayusin ko lang pamilya, just 2 years. Ito po yung pinagdarasal ninyong mangyari sana. Ma'am, alam namin hindi ka lumalabas masyado, kaya minabuti po naming puntahan ang inyong mga kaibigan na lahat naman ay merong magandang mensahe para sa inyo. Panoorin po natin. G, masayang-masaya ako dahil dumating ka dito. Hindi matapos-tapos ang kwentuhan natin nung gabi na nag-dinner tayo. And alam mo, nandito lang ako. Alam mo yung number ko. Basta alam mo, nandito kaming lahat. Meron kang pamilya dito. Basta, di ba, keep the faith. Ika nga, basta humawa ka lang sa Panginoon. Alam mo naman, di ba, siya lang naman yung maaasahan natin talaga. Kung sakaling nadadapa-tapa ka, natitisot-tisot ka ngayon, natutumba ka, tayo ka lang. Wala ka ibang pwedeng kapitan kundi ang Panginoon. Kahit paano, G, nagdarasal pa rin kami ng isang milagro para na kitang kapatid.
At doon sa mga tao na nanonood ngayon at sa palagay nyo, may malaking atraso na gawa sa inyo ang isang Deborah Sun, patawarin nyo siya. Ayan, Miss Deb, napanood niyo po yung mga messages ng iyong mga friends. Ano po ang message ninyo back to them? Basta mahal ko sila. Yan. Dumati ako sila at silang tatlo actually. Kasi Beth was in abroad at the time. So si Tita Fanny nag-set agad ng dinner. No? So I was surprised si Gina nandun. Tapos sila, nandun sila, yung bang gano'n. Yun. Happy ako. Miss Deb, kung i-grant ka kaya ni God ng konti pang time, ano po ang gagawin niyo dito sa oras na ito? Or marami pang panahon? Sa pamilya ko, para sa mga anak ko talaga. Basta ako gusto kong maayos sila bago. Lahat, yung inano ko talaga, yung maayos ko lang. Kahit hindi mga anak ko, lahat, pamangkin ko, pamilya ko. Yeah. Miss Deb, meron pong na-mention si Tita Fanny na kung meron ka mang kamali ang ginawa, sana ay maipagpatawad ka na niya. Sino po ang tinutukoy niya? Na-commenter. Huwag na natin pag-usapan yung gano'n. But have you come to terms with this last wrinkle or this last problem? Na-solve na po ba ang problema ito? Kasi nung tumawag ang year 2003, nag-text sa akin ng mami ko noon. Nag-text siya, sabi niya, which hindi ko alam naman sinecheck lagi ng mami ko. So, dahil ina is ina, di ba? Sabi niya, yung kaso mo, sabi niya, wala na sa justice, Tapos na gano'n. Siyempre, yung tuwa ko, yung yakap ko, sabi ko, ano ba talaga? Sabi niya, kaya pwede ka nang uwi. Pero still, hindi pa rin ako umuwi. Siyempre, gusto ko makipo, yung mga gano'n. Tsaka, kumbaga, siyempre, like kasi yung mga anak ko, kahit pa sila pa nga nagpapadala nung itong nagkasakit ako, there was a time, nung na ako trabaho. So, nagpapagawa ako. Hanggang doon, sabi ko, okay na. Siyempre, ayoko rin sila mag-worry. Tsaka yung mag-ginagastos na, di ba, sa kanila na lang. So, sabi ko ngayon tapos nung pinauwi nila ako, sabi ko sa kanila. So, ito nga year 2000, last year nga lang ako umuwi, bali October. So, nung sabi nung umuwi nga, ito nga umano na ako sa mga anak ko, nung sa kaso, sabi ko, siguradong ka mama bago ako umuwi. Siyempre, ayoko rin umuwi na kung mag-aano ko. Sabi niya, which is inisip ko rin, kung sakali may kaso ako, sabi ko nga, kahit anin ako ng judge, sabi ko sa kanya, Your Honor, I think I've served enough already, whatever. Yeah. Which is, alam ko wala ko ginawa, pero ang katwira ko, andyan lang yan eh. Yung bang, siya alam niya, mundo, nakita lahat ang nangyayari sa tao, alam niya ano ang totoo at hindi, sino ang ganito, sino gumawa, di ba? So ang katwira ko, kung iniisip nila, whatever it is, sasabi ko, I've served enough already. Yes, for 15 years, I didn't see my family. Maganda po. Ang dami nang namatay sa pamilya ko, papa ko, kapatid, hindi ko nakita. So I think, sabi ko, 5 years yung inano niya, so times I think it's enough already. It's enough, yes, definitely. Ma'am, ano pong mensahe ninyo to other cancer patients na nanonood po sa atin ngayon? Kumbaga, matibay. Ako niniwala ako sa miracle, yung ganun ba? Yes. Like, kumbaga, tsaka kung oras mo, kung ikaw, yun na, kahit anong gawin mo, ingat. So, basta, yung lakas, yung maging matibay ka lang. So, yun kumbaga, like, survival lang kasi naman ng buhay, lang naman yan. Yung kumbaga, maging matibay ka lang, kumbaga, kaya mo yan, yung gano'n. Kumbaga, kung yan na, oras mo na eh. Ma'am, dahil po sa ating pag-uusap ngayong hapon, God is gracious nga po talaga. Meron pong katatawag lamang na nagsabing meron daw siyang liver donor para sa inyo. So, kung sino man yan, kung saan kung thank you kung talagang, kung abait naman. Ma'am, ibibigay na lang po namin sa inyo yung detalye dahil she prefers to remain anonymous, pero meron po siyang kilala na pwedeng mag-donate po ng liver sa inyo. Sana po ay maging matagumpay, maging compatible, pero ibibigay po namin sa inyo ang detalye. Like, yung mga anak ko, nag-aano sila, buhalat, yung babae ko, nag-aano siya talaga, nag-aano ang door, sabi ko, huwag ka na, magpapakahirap ka lang. Siyempre, siguro anak, nanay niya ako, di ba? Ma'am, because of your story, siya po mismo yung tumawag
para sabihin sa inyo that if you're interested, Of course. pwede po niyang i-donate. Siyempre, of course, interesado ako. Kung sana totoo nga, dahil I'm really leaving actually next week. I'm going back to the States, to New York na. Next week talaga. Actually, January 21st pa. Kung talagang, kung, like you said, kung matching leave namin, of course, I'll stay. Yes, Pwede ko I may hope request so. mag-extend ulit sa US, sa embassy. Because, dahil para sa akin naman yun, di ba? Yes. I'm very happy. Thank you very, very much kung sino man ang yung pag-donate. Thank you. We will give you the details, ma'am, and we wish you all the luck. Sana po ay maging matagumpay. And we hope you get back your health po, Miss Deborah. Thank you, Pia. Maraming Thank you, salamat. Richard and Joey. And Doc. Okay, Miss Deborah, best wishes po sa inyo. Diyan lang po kayo, huwag kayong aalis. We will give you the details. At marami pong salamat dun sa tumawag sa S-Files para mag-donate ng liver na kailangan po ni Miss Deborah ngayon. Thank you so much for donating your own liver for Miss Deborah. Magbabalik po ang S-Files.